Mga kapatid, hindi po ako, hindi ako handang magsalita. Pero for the last time, bago po ang dearest Papa pumunta sa piling na mahal na Panginoon, alam ko matagal na nasa piling na mahal na Panginoon ng Papa. Alam ko po, pag sinasabi ko sa Papa pa, sabi ko, every time po nagpumunta ako sa Papa, sasabihin ko, sinasabi ko, lagi ko sinasabi, kahit noong Papa, thank you so much po sa lahat ng binigay niyo sa amin, na pananampalataya sa mahal na Panginoon. Utang na loob ko po, Papa, sa inyo. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Magkikwento na po ako, mga kapatid. Nung bata po kami, andyan si ate. Gusto ko si ate nandito para suporta, mga kapatid. Nung bata po kami, namulat po ako na wala lagi sa bahay ang papa at mama. Lagi po silang humahayo. Taon-taon, buntis po ang mama. So para kami hagdanan. Kami yung una ni ate. May gap kami ni Dende ng mga 1 year. And then si Poch dumating. So tatlo po kami magkasunod. Simula po nung namulat ng mata ang isip ko, kumakanta na po kami. Nasa field kami, kumakanta kami. Hindi po kami tinuturuan ng mama ng 1+1, ganun, multiplication, hindi ganun. Ang tinuturo ng mama, nasa Sunday school kami. Ang mamang una naming teacher. Ang tinuturo ng mama, minor prophets, major prophets sa Bible, ilan ang chapters sa Bible. So kinakabisado namin yung mga kapatid. So wala akong alam sa math. Lalo na po ako, hindi ako nagbabasa ng mga books na gano'n. Pinapadala na uncle namin na mayaman. Sa Uncle Charlo, siya yung mayaman sa magkakapatid, pinagpala na mahal na Pinoon. Nagpapadala siya ng mga toys, siya po yung ginagamit ng mahal na Pinoon trials kami. So, nag-aral po kami, nag-grade 1 ako mga 5 years old para magkasabay kami ni ate sa Diparo. Ngayon, may pagka-feisty po ako. Pinaglalaban ko yung feeling ko, pag naaapi, pinaglalaban ko mga kapatid. Pag mahirap, parang gusto kong dapat hindi inaapi, gano'n. So, yung teacher ko, may terror. Yun po yung word natin, nag-aaral tayo sa public school, terror na teacher. Ngayon, pinabibili niya ako ng Nutriban. Ayoko bumili ng Nutriban. Kasi ang baon ko, 15 cents. So kung 15 centavos, yung Nutriban, gusto niya pabili ng 5, tsaka yung bukayo, gusto niya pabili ng 5. So ilan na lang matitira? 10? 10 centavos? Sabi ko, wala na akong baon. So pinagalitan ako ng teacher ko, mga kapatid. May ginawa sa akin na pinagtanggol ako ng ate ko. So ngayon, napaalis ako ng Diparo, napunta kami ng Gulod. Ito na yung first pastoral house po sa may Villarreal. So grade 1 ako ulit. Si ate pumunta na sa grade 2. Si ate Peach nasa grade 2 na dyan, grade 3 na dyan po sa may Gulod, sa may Novaliches. Ngayon, wala po, ang alam ko talaga sa Bible, wala po akong alam sa math. Mahina rin po ako sa math. So kung sa mga bata, ang alam nila 1+1, 2, ganyan, hindi ko talaga alam yan. Kung matgugulat po kayo na hindi ko alam yan. So ngayon yung teacher ko po, bago ako sa school, sabi ko na, parang wala akong magulang. Parang iniisip ko, yung mga classmate ko, sasalubong sa kanila, ganyan, may mga payong sila sa school, sasalubong sila, puro payong, yung mga nanay, ganyan. Kami wala, sinusundo kami ng awa ng mahal na po yun, nagpapasok ang mama ng mga tao na walang bahay sa Villarreal. Actually, minsan yung iba hindi nag-workers. Minsan yung iba tinutulungan ng papa at mama. So nakikisuyo, sunduin kami habang ang mama at papa humahayo. So ito na mga kapatid, yung teacher ko, tinanong ako, alam niya, iniiwasan ko siya. So recitation mga kapatid, iniiwasan ko yung mata niya, tinawag niya ako, Almeda. Siyempre, public school, surname, Almeda. So, ganun. Punta po ako sa board. Punta ako sa kanya. Ang itsura ng teacher ko, medyo domineering. Malaki siyang babae, tapos medyo bob cut, tapos may bangs siya, tapos medyo dark, tapos thick yung eyebrows niya. So, ang liit ko pa mga kapatid, sobrang payat na payat. Kasi nga, on trials kami lang kami kinakain. Ang kinakain namin talaga kung ano yung binibigay ng mahal na po yun, galing sa hayo ng papa at mama, kasi daan ka nga sa pagsubok. So, ngayon tinanong niya ako, nakaganon po siya sa akin. Almeda, 1+1. Nagsulat po siya ng isang apple, tsaka isang apple, tas equals. So 1 apple plus 1 apple. Equals. Sabi ko, tinrain po kami ng mama na hindi
kailangan straight body kayo, mga anak. Pag kumakanta kayo, walang unnecessary movement. So, walang gagalaw ng ulo, walang ganyan. So, na-train ko po yung sarili ko na hindi ako gagalaw ng ulo, pero ginagalaw ko yung mata ko. So, tinitingnan ko siya. Tapos, tinitingnan ko yung 1 plus 1 apple plus 1 apple. Tapos, sabi, 1 apple plus 1 apple, Almeda. Naiinis na po siya sa akin. Hindi ko talaga alam yung answer ng 1 apple plus 1 apple. Hindi ko maisip bakit yung mga classmate ko, hindi man na nagsasabi sa akin na, kasi natatakot sa teacher ko eh. So, alam niyo po yun sa public, may bumubulong na, ganyan. Sa mga teacher, walang nagbubulong. So, 1 apple plus 1 apple. Sabi ko, 1 apple plus 1 apple. Isip ko, ano kayong plus 1 apple? Naku, mga kapatid. So, sobrang takot ko sa kanya. Iniisip ko, naku, walang magtatanggol sa akin. Ang mama at papa ko wala sa bahay or humahayaw, nagpupuri. Alam mo mga kapatid, ang ginawa niya sa akin, sabi niya, sa sobrang inis niya sa akin, dahil ang tingin ko sa kanya, nakagilid ako ng ganon, sabi niya, huwag kang tumingin sa akin. Doon ka tumingin. Tinusok yung mata ko mga kapatid. Iyak ako ng iyak ngayon. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, sino magtatanggol sa akin? Iyak ako ng iyak mga kapatid. Sabi, iniisip ko, wala ang mama at papa ko. Nakita ko ang pag-ibig ng papa at mama. Kami magkapatid ni Ate Tet. Lumalakad kami dyan sa Miquelino Highway, umuwi kami sa bahay. Akala ko wala ang papa at mama ko. Nandun ang papa at mama ko sa bahay. At nakita ako ng mama, galit na galit. Nakita ko na mahal kami ng papa at mama ko. Pumunta sa school, ang papa ko biglang nagbihis, nakabarong, ang ganda-ganda ng itsura ng papa ko. Pumunta siya sa school at kinu-question po yung principal. Tuwan-tuwa ako sa papa ko. Sabi ko, pa, talagang naramdaman ko yung pag-ibig ng papa namin. Nakakala namin talagang laging, alam mo yung mga kapatid, mahal na mahal kayo ng papa at mama. Iniisip ko lahat ng time ng papa at mama, laging sa mga kapatiran. Pero nung time na ang batang-bata ko, naramdaman ko yung pag-ibig ng papa at mama. Thank you, dear Jesus. Hindi ko po makakalimutan yon. And pag nagpupuri kami magkakapatid, sa araw-araw po, nung nasa third pastoral house sa parte, naglalagay po ang mama at papa ng pangalan ng mga kapatid. Pinaluluhod kami magkakapatid. Nakaluhod kami lahat. 10 na po kami noon. 10 na po kami, nilalagay ng papa yung mga pangalan ng mga kapatiran, isa-isa. Pinapanalangin kami, pinapabanggit nung una, per family pa lang po, dahil konti pa lang. Alam niyo po, dumami ang mga kapatiran, dumami na po kayo, naging nung una per name, bawat isa, hanggang sa naging per family, hanggang sa sumama na po kami sa general worship kasi ang dami na ng kapatiran. Nakita ko po ang himala ng mahal na po yun sa araw-araw. Ang mga anak ko, tinuro po ng papa kung paano po magtiwala sa mahal na Panginoon. Nagkakasakit po sila. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko hindi masama ang doktor, pero tinuro tinuro ng papa ko na magtiwala sa mahal na Panginoon, na buong pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Nagka-COVID kami, pero ang mahal na Panginoon, pinag-ingatan ng mga anak ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa turo ng papa, mahal na Panginoon, pagagalingin niyo kami ang husband ko. Talagang, sabi ko, mahal na Panginoon, huwag niyong kukunin ang husband ko kasi wala po akong alam sa araw-araw yung mga bayarin. Pero pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Pati yung asthma niya. Nasa family po namin ng asthma. Konting may maamoy lang po ako. Nagkakaroon po ako ng irritation. Isa po yun sa parang binigay sa akin na pagsubok na mahal po yun dahil gustong-gusto ng papa noon. Ang gusto ng papa, may pinapakanta sa akin ng mga high notes. Sabi ko pa, hindi ko kaya yun. Merong gusto ng papa na kay Sandy Patty na Glorious Morning. Nakita yung napakataas po ng kinayan. Sabi ko pa, hindi ko po kaya. Gusto-gusto ng papa yung parang operatic na sound na mataas yung key. Sabi ko pa, hindi ko kaya. Sabi ng papa, uminom ka ng maraming luya, anak. Uminom ka ng luya. Sabi ko, Lord, sabi ko, sana ma-reach ko. Tapos, nung kumakanta ako, tuwang-tuwa ang papa. Natutuwa ako na yun yung blessing sa akin ng mahal na Panginoon. Pwede po akong anytime humarap sa mahal na Panginoon. Dala-dala ko ang mga sinabi sa akin ng papa na anak. Kahit pinipinilit ko ang papa ng mag-aaral na po ako. Gusto ko po hindi po ako mahilig sa academics. Pero, sabi ko pa, magtatapos ako ng pag-aaral ko kasi gusto ko maging malaya, gusto ko tumayo sa sarili kong paa. Sabi ng papa, papaluin ka ng mahal na Panginoon pag lumabas ka.
binigay sa'yo ng mahal na Panginoon yung boses na yan. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, sana hipuin ng Papa na sana talagang magpag-aralin ako. Pero ang gaganda po na sinabi sa akin ng Papa, pati yung mama ko, nagsabi sa akin, sabi ko, mahal na Panginoon, yung ibang mga tao, natutuwa sila sa buhay nila, na meron silang kayamanan, may mga plakhe sila. Ang dala-dala ko, pag humarap ako sa mahal na Panginoon, mga sinabi sa akin ng Papa at mama ko, purihin ka, mahal na Panginoon. Inigalo sa akin ng mahal na Panginoon na sa huling panahon ng Papa ko, kasama ko ang Papa ko. Sabi ko, sabi ko, hindi niyo po kami kailangan, Papa. Pero kailangan namin kayo pa. Pero pa sabi ko, kung gusto na pong pumunta sa piling ng mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon po masusunod, tatanggapin po namin, mahal na Panginoon. Talagang sinigaw ko sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sabi ko. Alam ko po, 89 years old na ang Papa, pero parang bata-bata niya pa. Mahal ng Papa, ang mahal na Panginoon. Magsaserve kasi ako po yung pinapa-asikaso ng Mama at Papa sa breaking nila. Dahil ang mga ate ko, sila po yung may utak, sila yung nag-asikaso ng mga counseling. Pag may mga confidential letters, sila po yung naglilista sa mama para i-report sa papa at mama para sa sobrang dami ng trabaho ng mama, mga kapatid po, mga panganay, sila po naghahanap ng mga kanta namin, magkakapatid. Minsan, nagdadala po ako ng tray sa Papa, first meal of the day nila. Ilalagay ko lang po yung saging na saba, paborito ng Papa at Mama yung saging na saba. Tapos lalagyan po ng bagoong, lalagyan lang ng, minsan gusto ng Papa naglalagay ng Milkmaid sa kanin niya, tsaka Milo. Ganun lang po yung breaking ng Papa. Tapos biglang luluhod ng Papa pag nakita yung tray. Sasabihin ng Papa, I love you, Papa Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, I praise you, I praise you. Pag natutulog kami, magkakapatid, nakaluhod ang Papa sa daanan namin dahil lahat kami puro babae. Meron demon possessed, no? May dala-dala po siyang, nakakuha siya ng kutsilyo dahil open lang yung kitchen dati. Nakukuha po siya ng kutsilyo, tumakbo siya, nagtatakbo siya, napasok niya yung likod namin. Sa pagmamahal, nakita ko may pagmahal ng Papa sa amin. Naglagay po siya ng maraming mga pinto-pinto sa baba. Naglalak po ang Papa. Pag matutulog na kami, nilalak niya bawat pinto sa dami ng pinto doon. Parang waste po yun. Parang maze. Parang maze po yun. Hindi mo malaman kung saan ka pupunta. Nilalak ng Papa yun. Dumuluhod ang Papa sa gitna. Sasabihin ng Mama, anak, dahan-dahan kayong lumakad dyan kasi ang Papa niyo minsan lang matulog. Yung rocking chair niya, doon po siya luluhod para pagising niya, magpupuri na lang siya. So dahan-dahan po kami lumalakad, nakikita po namin ng Papa, doon lang po natutulog. Every time na meron siya maririnig na sound, nagigising po ang Papa, tapos nagpupuri na naman ang Papa. Yun po, naging buhay ng Papa namin. Nakita niyo naman po, mga himala na mahal ng Panginoon. Alam ko po. Amen. Nagplanta mahal na Panginoon ng pananampalataya sa ating lahat. For 24 years, ipinlanta mahal na Panginoon. Tinuruan tayo. Right. Na anytime darating ang mahal na Panginoon, haharap tayo sa harap ng mahal na Panginoon. Malakas po tayo, perfecto tayo dahil sa tinuro ng ating minamahal at kagalang na pastor. Amen. Thank you so much. There's Jesus. Thank you so much. Thank you po, Papa. Amen. God bless you po. God bless you, Lay. Hallelujah. Mga minamahal, palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah.